could happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Today is July 27. Naakit na namin yung mga pinadeliver niya via Lalamove. Sila din yung nag-help sa amin mag-akyat. Ang bait ng guard dito kasi pinahiram pa kami ng pushcart para di kami mahirapan sa pag-move in. Hinihintay na lang namin si Marlo kasi papunta din siya today. Nauna lang yung mga gamit niya kasi bawal siya sumabay dun sa Lalamove delivery. Ayun, nandito na ata siya. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Hi! Bakit? Babalik ko. Saan? Dun sa guard. Pwede bang mabasa ito? Ewan ko. Mamaya na lang kaya. Akit na lang muna natin dun. Saan yung hinaram ba? Dun, sa guard. Ako na lang mamaya. Mabasa ako. Pero okay na naman mabasa yan. Saan yun, be? Doon? Sa dulo? Doon sa may ano? Etong parking na to? Oo. Doon galing si kuya eh. Tumama yung ulo. Anong tumama sa'yo? Wala. May hati. Wala tayong ano. Okay lang, mag-aaw. Gasan ko lang. Patingin ng sugat mo doon ka sa ano. Liwanag. Buti nga hindi ako napila eh. Ang dami mong sugat pala. 1, 2. Ito. Na gas-gas siya. Okay lang yun. Ito ang masakit. Patingin mo. Picture ano nga. Hindi ko makita. Walang salamin. Few moments later. Hello everyone! Bale, ang agenda namin today, kaya pumunta kami dito, is maglipat ng gamit ni Marlo from sa bahay nila papunta dito. Inasikaso muna namin yung pag-akyat ng gamit. Pakita ko na yung current state ng condo. Wala pa kaming bed frame. Yan, may 2 pillows, aircon. Dito, wala. Blanco pa siya. So, eto, table siya ni Marlo. Kasama na siya dun sa dineliver ng Lalamove. Eto yung stand fan na binili namin sa Shopee. Eto, ref. Nakita nyo na din yan. Tapos yung kitchen natin, ganun pa din. Blanco pa siya. Eto yung mga gamit ni Marlo. Kasi siya muna yung titira dito. Kailangan namin ng someone na nandito lagi para maasikaso yung mga ipapagawa. So, siya yung alay. Etong box pala na to, nabili niya National Bookstore. Tama, di ba? 159 to, tapos 89 daw yung maliliit. Ito sa washing na. Ayan, na-reuse lang niya. Sa washing daw nila yan. Bali, ang mga dala niya is ito, box ng monitor, frame, balikbayan box na malaki, small boxes. Tapos etong box ng washing machine, ang nilagay niya is yung working chair niya. Tapos, may dala siyang maleta, working bag niya, and yung table. Bali, magkano yung binayaran mo? Sa delivery. Lalamove yan, di ba? Oh, 600 lang yun eh. Dapat. Tapos naging 800 na nag-hire ako ng assistant. Since ako lang yung kami ni Iko yung nandito, di namin kayang buhatin etong mga to. Hinire na din namin yung driver, so additional 200. Si Iko nasa Alpha Mart siya. May Alpha Mart kasi sa baba. Pinabili lang namin siya na pang first aid kit kasi kailangan malinisan yung sugat niya. Tapos lalagyan ng band-aid. So, ayun lang. Ayun lang yung update for today's vlog. Bye! 20 minutes later. Yung binili ni Iko, band-aid na may color, salon pass, dahil baka daw sumakit ang likod niya. Tapos, alaksan, taday ng liit. Hindi ko na alam kung nasan. Ito pala, betadine. Tapos, sila mama. Parang sila yung excited bumili ng gamit dito sa condo. Tuwing pupunta kami dito or pupunta sila, may dala silang gamit. Nung una yung dala nila is walis tsaka yung dustpan. Ngayon, ito naman yung binigay nila. Dahil wala pa daw siyang lutuan. Wow! Yan.
Pwede siyang pakuluan ng tubig tsaka mga noodles. Oo, noodles daw. Thank you, tita. Pahinga lang kami saglit, tapos set up na siguro yung mga gamit. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. I-flash ko sa screen yung itsura niya in 3, 2, 1. Tcharam! Ayan, so ayan yung itsura niya. Tapos ganito siya nung dineliver, naka-disassemble pa muna siya. Sa Shopee lang namin yan kinuha. Yung design niyan, sobrang gusto ko na ang mahal niya ipa-customize. Nag-try kami mag-canvas sa mga nagagawa talaga. Yung estimate nila is around 10K to 20K. May nakita kami sa IKEA naman. Itatry ko i-flash dito yung picture. Similar siya dito sa binili namin sa Shopee. Mura din siya. Yung sa IKEA ata is around 7K to 8K. Depende kasi yun sa size ng bed. Yung kukunin namin is double. Ang problema naman dun sa IKEA, kaya hindi namin ginawa is awkward yung sizing ng beds nila. Hindi siya yung standard size natin dito sa Philippines na pag yung double is 54 by 75 centimeters. Yung kanila may sarili silang sukat. Ang problema doon, meron na kaming foam mattress. Ang sukat ng foam mattress namin, 54 by 75. If ever nabibili kami nung nasa IKEA, bitin siya or sobra yung bed frame. So, feeling ko ang pangit ng itsura, kaya hindi namin ginaw. Ang sabi, pag sa IKEA ka bibili ng bed frame, kung gusto mo naman yung designs nila, sister company nila yung Uratex, papa-customize ka ng bed mo. So, ayun. Tatry namin siguro i-set up today yung bed frame. Ayun lang. Ito pa lang sa Shopee. Nakuha namin siya ng wala akong price, pero ilalagay ko na lang siya dyan. Siguro nasa around 5K yun. Ayun lang. So, balikan ko ulit kayo pag nagsiset up na. Bye! One eternity later. Hindi naman siya damage, pero parang yung paint niya hindi pantay. Time check, 3:15. Nag-start na sila i-assemble yung bed. Update na lang namin kayo kung ano yung mangyayari sa pag-assemble nila ng bed. Kuha tayo ng foods. Ako yung nautusan kasi nag-assemble sila ng bed frame. Kuha na natin yung order. Balik na tayo sa room. Ito na ang foods. Kakabalik ko lang. Check natin yung progress nila. Wala pa kami progress. Kain muna tayo. Kakatapos lang namin kumain. And may nakakalungkot na balita. Hindi siya fit dito. Iba yung pinadala ni seller. Ang sabi kasi namin 54 by 75. Ito 85. Hindi na siya kasya dito. Ang plano sana facing the window. Ngayon magiging beside the window na siya. Pero tatry namin kung pwede siya paputulan. Kasi ang gusto namin sakop sana ito eh. Kahit dito paputulin, okay. Diba? So, titignan namin kung anong mangyayari. Hindi ko nakakasad. Dahil din nasunod ang aking gusto. Ano, gusto mo ngayon? Huwag na naman natin ito. Pwede naman tayo bumili ng bago. Okay na muna yan ngayon. Hindi kasi siya kasya, 85. Yung binigay sa amin na, hindi ko alam yung tawag, basta yung cardboard para sa side. Ito sila. May tabi ka dyan, Ben. Baka matamaan ka. Tutulong mo ako eh. Tutulong mo ako. Tutulong mo. Tawag. Sige. Ano, shot ka na dito? Hindi na tayo magpapagawa bago? Hindi muna. Bakit? Buuin muna natin. Baka naman pwedeng may putulin. Iniikot nila guys kasi mali sila ng pwesto. Malaki mo siya.
And oo, masyadong malaki yung kama na nabili namin. Hindi, tama lang siya pero masyadong mahaba. Ayun na yung progress nila and it's 4:25. Ayun, nabuo na nila yung labas. Ayun. So, pag bibili kayo ng kama, ang itatanong nyo pala is kung ano yung pinakasukat ng labas. Kasi usually, ang binibigay lang pala nila is kung ano yung sukat ng mattress. May metal support siya. And update ko ulit kayo later. Stress na yung buhok ko. Okay, ang problema nila is naghanap silang martilyo. Walang martilyo. Ako naman, magtatapon ako ng basura. Sama kayo sa garbage room. Nakabalik na ako kasi sarado naman ang garbage room. Ito guys, ang binili kong garbage bag. Malaki siya, malaki oh. Dito na lang natin ipa ang ating mga kalat. Eto, pupiin natin siya ng maliit. Taran! Ayun, sariling sikap sila guys kasi mayroon daw part na walang butas. So sila yung nagbubutas. Kumaikot. Kamusta? Sugat na ako. Yan naman. Haba. Bagay, hindi mo na kailangan ng ilak to. Dito pa siya. Dat ipapasok ata siya dito. Baliktad kayo neto, oh. Ba't baliktad? Dapat mag-meet sila. Yes! Hindi sila nag-meet. So, ayan ang struggle nila, guys. Mag-change lang kayo. Yes. Ayan, nag-meet na sila, guys. Lagyan muna nila to ng mga, tornilyo. Yay! Kompleto na nila yung headboard. Ang time is 5:18. Ayan na guys, so yung kama, ang cute. Ayan na. Ang ganda guys, kasi sobrang laki lang talaga. Pang bahay siya. Ay, oo nga no. Wait nga lang, kuya. Pinakaharang. Dapat wala na to eh. Paano yung kama sagat dito? Di ba? Ayoko. No? Pwede natin paputulan to, babe. Kung hanggang saan lang yung kama. Oo, Tapos pwede. iuso natin kama hanggang dulo. Oo, Di ba? Tapos saka natin paputulan. May workable pa naman siya. Time is 5:37. So, mga 2.5 hours silang nag-assemble. Di pa sila tapos. Meron pa silang kakabit ito. Yan na lang, ano? Lalagay niya daw ng tape. Kasi wala kaming drill. Wala pang butas to. And nahihirapan sila mag-screw. Nasa final step na sila. 5:44. May mga tali siya dyan. Magkakadugtong sila, guys. Ano? Yung ano? Ay, yung kahoy. Yung mga ano. Ibaba mo na ko dito. Nakakaano siya. Paper cut. Lalagyan pa nila ng Higa siya. Alin? i-cutter yung sobra. Bawal ba siya daganan? Hindi mo ah. Galing ah. May naambag ka na. Panis. Ayan na guys, ipapataw na nila ang mattress. Ang ganda! Ay, bawal. Ang ganda niya. After almost 3 hours, ata. Ang ganda guys ng bed. Tapos pwede ka pa maglagay ng phone dito. May screw na ipit. Ha? May screw na naipit. Saan? Dito. Angat na. Baka makasubot yan.
Ano? Hi everyone. So time check, 5:57 na. 2 or almost 3 hours sila nag-assemble. Tapos ngayon, okay na. Wala pa kaming gamit eh. Mattress pa lang to. Tapos, yung pang balot kasi ng mattress na sa bahay pa, hindi pa nadadala. So, ibang vlog na lang siguro yun. Ano yung masasabi mo sa pag-assemble? Stress. Nakaka-stress. Mas okay, kung ako tatanungin, mas okay na talagang ipa-assemble mo siya, tapos magbayad ka na lang. Pero wala ata sila kasing ganun. Shopee kasi siya galing. So, wala talaga mag-assemble. Pero kung may kakilala, ang recommended ko talaga, ipa-assemble na lang kaysa ma-stress ka, mapagod. Pero in terms of quality, okay siya. Maganda quality niya eh. Ang hirap lang talaga i-assemble. Yung ano niya, doble yung support niya para sa foam. May Tatlo na nga eh. metal, may kahoy, tapos nilagyan nila ng karton. para daw sure. So, ayun, yung mga ibang metal sa baba, wala pang screw kasi wala kaming drill. And ang next plan namin siguro dito, maghahanap kami ng kung pwede siya magawa ng paraan para magpagano siya. Mabawasan. Face the window siya. Kasi ngayon parang paganto siya. Ang gusto namin paganoin. Balitaan namin kayo next vlog or hindi ko sure kung idodugtong ko dito pero next time na yun. Okay. Bye! Bye! Kaya muna. Bye! Bye! Mga pagod sila. So, bye!